Ang tagal na panahon ho na tinutukan ho natin, ito pong kaso ng missing sa Bungeros. Alam niyo na ano pa nga ito na isa pelikula. Pero hinarang yung pagpapalabas. Ano po, kasi may mga ano raw, may mga critical na impormasyon na mailalantad plus may mga taong madadawit. Pero ang sabi ho ng marami, natakot yung mga nasa likod ng ano rin ng isang film approval team, no? Dahil may mga mababanggit. Salamat, makakasama natin si Attorney Beda Epres, ang Commissioner mula sa Commission on Human Rights. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Hi, good afternoon po Ma'am Lourdes at sa inyo pong mga tagapakinig. Attorney, sandali. Kayo po'y kasama sa tumitingin ng kaso ho ng mga missing sa Bungeros. Sandali, saan na ho ba ito? Opo, noong nangyari po itong insidente na ito, noong 2021 po ata iyon, nag-conduct na rin po ng investigation yung Commission on Human Rights. And ang kasamaang palad po, tulad rin po ng mga investigations na sinagawa ng ibang ahensya ng gobyerno, natigil po kami kasi wala po kaming makalap na ebidensya maliban po doon sa testimonya or mga affidavits ng mga kaanak nitong mga nawawalang sa Bungero. Subalit ngayon nga po na meron pong lumutang, ang sinasabi niya ay meron siyang kinalaman or meron siyang information tungkol sa pangyayari na ito. Ang CHR po ay nabuhay ng loob at yung mga cases po na in-archive muna namin ay muli po naming bubuhayin. At sana po makakuha kami nung kanyang testimonya o yung kanyang affidavit na alam ko po meron na po ata siyang sinumite sa Department of Justice para ito po yung parang panibagong simula namin para balikan po ulit yung mga cases na in-archive po namin. Okay. Attorney, para lang malinaw, no? Saan papasok dito yung CHR? Kung yung kanyang statement ay nasa, for example, hawak na nga ng Philippine National Police or kung saan ba siya lumapit, NBI or PNP, paano papasok yung Commission on Human Rights doon? Ang titingnan po namin, ma'am, ay yung usapin po pagdating sa human rights violation. Yun pong criminal aspect ng case, yung administrative aspect ng case, kung meron mang involved na government officials, pinapaubaya na po namin yan sa Ombudsman or kaya po sa Department of Justice. Ang sa amin po ay limited lang kami doon po sa human rights violation. Pero syempre po, if in the course of our investigation, meron po kaming mga ma-establish na criminal violations or administrative violations, yung usapin pong yun ay i-refer po namin sa Department of Justice or sa Ombudsman para po makasakali na makatulong po doon sa ongoing investigation na sinasagawa din nila. Human rights violation Opo. ng mga opisyal or mga pulis na sangkot? Yung pong human rights violation na nagawa doon po sa mga nawawalang or doon po sa biktima, dito po sa mga nawawalang sa Bungero. Ibig pong sabihin, halimbawa po ay ma-establish natin na yung pagpatay or sila po ay pinatay at ang gumawa po nito ay, let's say, for the sake of itong pong conversation na po ito ay meron pong involved na police. So yung siya po yung merong human rights violation on ang na-commit niya po doon is violation ng right to life kasi kinitil niya po yung buhay nung isang sabungero. So ito pong mga nawawalang kaanak. Attorney, ito po'y muling umingay last week kasi may lumantad na testigo. Hindi pa ho kayo or itong testigo or witness na nakipag-ugnayan po sa inyo? Hindi pa po, ma'am. Kasi po ang sa pagkakaalam po namin base po sa monitoring na ginagawa namin ay sa Department of Justice po siya dumulog. Kaya nga po ang next action po ng CHR after po noong dialogue namin doon sa mga kamag-anak nitong mga nawawalang sa Bungero ay susulat po kami sa Department of Justice para makahingi din po kami ng kopya ng
statement o yung affidavit na in-execute po nitong lumutang na witness, Mm-mm. para yun rin po yung maging basehan namin para i-revive po namin yung mga kasong inasabi namin. Oo, attorney, ito po minsan lagi ang sinasabi, ang tagal na ng kaso, bigla kang sumulpot. Kinakagat niyo ho ba yung kanya mga statement, attorney? Gusto po muna namin, ma'am, makita yung kanyang testimonya kasi sa ngayon po, limited rin lang po yung aming kaalaman kung ano po yung napapanood namin sa balita, kung ano po yung mga nakapost sa social media. So, sa ngayon po, gusto po namin makita kung ano po yung kabuuan na laman ng kanyang salaysay. Pero sa isang banda po, yun nga po, yun rin po yung sinabi ng mga kamag-anak kahapon na parang magandang simula ito at sila po ay naniniwala dito po sa testigo na ito. Kumbaga, at least merong nag-trigger ulit para tingnan itong kaso na ito, tingnan ulit ng gobyerno, ng Department of Justice, ng NBI, at kami rin po sa panig ng CHI, titingnan po namin ulit. So, para sa amin po, magandang simula. Kumbaga, at least nag-trigger po yung kanyang paglutang na tingnan po ulit yung investigasyon ng kaso. Okay. Attorney, ilang taon na nahawakan nyo rin po yung kaso. Yung mga binabanggit ba ng witness na ito, narinig nyo na noon? Wala po. Kaya nga po kahapon nung nag-dialogue, meron pong representatives from Region 4, CHR Regional Office 4, doon po sa National Capital Region Office namin. At pinaalam ko po kung ito pong pangalan ng tao na ito ay na lumutang during the conduct of our investigation. Sa kasamaang palad po, wala po dahil naging limited lang po yung aming mga ebidensya base po doon sa recount ng mga kamag-anak. So, kaya nga po, kumbaga welcome development po ito na at least meron ng isang tao na nagsasabing ito yung kumbaga kabuuan ito yung kwentong alam niya. Oo. Yung mga nawawalang sa bungero ay patay na at sila ay nakalibing or itinapon somewhere sa taal. Attorney, kasi na ano lang ako no, na parang nabahala ako kasi sabi niya, higit 20, may bago siyang statement na government official at mga pulis yung involved. So sa tagal ng panahon, walang nakatunog na may mga ganoong tao na involved dito sa missing sa Bungeros? Base po, ma'am, doon sa dialogue namin kahapon sa mga kamag-anak, meron po silang kutob na baka merong involved na mga pulis kasi ang pagkakakwento po nila sa amin ay parang noong nagsumbong po sila ay parang hindi gaanong natutukan ng mga otoridad yung kaso na ito. So meron po silang kutob na hindi, baka daw po merong involved na mga taga-gobyerno or members ng Philippine National Police. So noong pong narinig nila itong testimonya o itong statement po nitong lumutang na witness, para po sa mga kamag-anak ng nawawalang sa Bungero, parang naglabas tuloy po sila ng conclusion na tama po pala yung kanilang kutob. Na baka nga talaga merong kasangkot na miyembro ng kapulisan doon po sa pangyayari, sa pagkawala ng kanila. Attorney, sa tingin niyo po credible siya? Ma'am, ang sabi ko nga po kanina, antayin po namin yung kanyang statement, yung kabuuan po ng kanyang statement. Pero babalik lang po ako ulit doon sa nabanggit ko rin na at least yung paglutang niya ay nag-trigger na tingnan po ulit lahat ng government agencies yung kaso na ito. Magandang simula po ulit. Attorney, ano po yung assurance natin din sa pamilya na ito'y magtutuloy-tuloy, hindi na naman po mamamatay? No? Tulad nito mga nagdaang panahon na kahit yung dating Pangulo talagang pinatutukan niya pero wala pong nagawa. Opo. Noong doon po sa dialogo namin kahapon, binigyan po namin ng assurance yung mga kamag-anak ng mga nawawalang sa Bungero na nakaagapay po ang Commission on Human Rights sa kanila at kami po ay constantly magmumonitor. Kaya nga po nabanggit din po namin sa kanila na ang first step po na gagawin ng CHR ay susulat kami sa Department of Justice kung
na mabigyan rin kami ng kopya ng affidavit. Mm-mm. Ang panawag, ano po kasi suportado po namin yung panawagan nila kahapon na kung pwede po sana ay whole of government approach, lahat po ng sangay ng gobyerno na may kinalaman sa investigasyon ay magtulong-tulong sana. Mm-mm. At yun rin po yung aming naging panawagan na magtulungan po lahat ng investigative bodies para once and for all matuldukan na po ito at makamit na po ng yung hostisyang matagal nang inaasam ng mga kamag-anak. Attorney, sabi nga niya, di ba, tinuro niya na, pero last week pa hanggang ngayon mukhang wala pang sumisisid sa Taal Lake. Base po ma'am doon sa kasi po nung Sabado po ay yung regional office number 4 namin kasama yung mga taga NCR office na investigator namin ay nakipag-coordinate po doon sa Provincial Police Office ng Batangas, pati po doon sa CIDG ng Batangas, at pati na rin po yung sub-office ng Coast Guard na nakakasakop po ng Taal Lake. At isa po nga sa mga naitanong nung team na pumunta po doon ay kung meron na po ba silang aksyon na kumbaga mag-conduct ng search operation doon po sa site. Nag-aantay lang daw po sila ng direktiba from higher management, higher top authorities sa kanila kung kailan po nila sisimulan yung actual search. Pero ang gusto lang po nilang mangyari sana ay yun nga po, makita rin nila yung testimonya noong lumutang na testigo para at least ma-pinpoint kung saan pong parte ng Taal Lake, kasi parang 4 or 5 po atang municipalities ang nakakasakop nitong Taal Lake na ito. So at least para hindi po ganong kalawak yung search, i-identify po sana nitong testigo kung saan banda talaga tinapon yung mga nawawalang nabong. Attorney, as a lawyer, no, ang lawak ko rin kasi nung Taal Lake. So halimbawa, ginawa na po yung diving, wala pong nakita. May impact po ba ito sa statement niya? Medyo ito po personal na Opo. Ito, na opinion ko po ito. Siyempre po medyo mababawasan yung credibility kung after yung thorough search ay wala pong nakita. Although isa rin po sa i-consider natin yung tagal na ng panahon kung kailan po allegedly itinapon. Tapos parang nagkaroon na po ng ilang eruptions ata yung Taal na naglabas ng lava o kaya yung mga buhangin po ay so baka natabunan na ng gusto. So dapat po talaga thorough search ang gawin, and yun nga po, sana may posibilidad po kasi na mabawasan yung credibility niya kung after na nag-conduct ng thorough search wala po talagang makita. Attorney, ano po yung tulong naman na ibibigay ng CHR sa pamilya ng mga sabungeros? Para lang malinaw, attorney, official numbers ng pamilya o ng mga sabungeros na nawawala, ilan po ba talaga? Ang numero po na meron lang po sa Commission on Human Rights is 34. Kasi 34. Sila po yung dumulog po sa amin at sila po yung, kumbaga, yung mga kamag-anak ay nakausap namin. Sila po yung na-interview namin during the conduct of our investigation. So yun po yung numero na meron po kami. Okay, 34. Ano po yung tulong na ibibigay po ng Commission on Human Rights sa pamilya po ng mga missing sabungeros? Noon pa man po, ma'am, inilabas po namin yung resulta ng aming fact-finding, yung final investigation report na sinasabi namin meron talagang human rights violation dahil nawala yung mga kanilang kamag-anak at yung posibilidad na sila po ay patay na ay napakalaki. Although hindi po na-identify kung sino po yung perpetrators na ito, naglabas po kami ng findings na merong human rights violation at kami po ay nagbigay sa kanila ng financial assistance. Hindi man po ito kalakihan, pero ang sabi po namin is at least meron po silang posibleng magamit kung if ever gusto nilang ipagpatuloy yung pag-initiate ng criminal actions or at least meron po silang kahit paano pang gastos. Ma-cushion man lang po yung impact noong pangyayari sa buhay nila. Okay.
May ano ba, lawyer na talagang toka rin po sa kanila, attorney? Base po ma'am sa pag-uusap namin kahapon, parang wala pa po silang abogado. Pero ang sabi nga po namin sa kanila, just in case magtuloy-tuloy po yung investigation, may ma-identify ng mga suspects or perpetrators, at least pwede po namin silang ilapit sa public attorney's office para ma-providean po sila ng service. Oo. Attorney, maraming salamat sa inyong tugon, sa inyong tulong sa pamilya ho ng mga missing sa Bungeros at pagtutok sa kasong ito. Thank you sa CHR. Attorney, salamat sa pagtanggap po sa aming tawag. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po ma'am sa pagkakataon. Maraming salamat mga kasama si Attorney Beda Epres, Commission on Human Rights.